Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Kat. Kasalukuyan pong naninirahan dito sa Bataan. Kasama ko po ang mama ko sa bahay. Ang papa ko naman po ay pumanaw noong 3 years old pa lang po ko. Nag-iisang anak lang po ko nila mama at papa. Hindi na po ako nasundan dahil namatay si papa. Hindi na po nag-asawa si mama dahil nag-focus na lang po siya sa pagpapalaki sa akin. May gusto lang po sana akong ibahagi na karanasan noong nag-aaral pa po ako sa college. Way back 2015, meron po akong manliligaw na itatago ko na lang po sa pangalang Ken. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon. Nakilala ko si Ken dahil sa kaibigan kong si Sarah. So friend ng friend ko si Ken. Bale, common friend namin si Sarah. Hindi naman kami agad nagkakilala ng personal. Pero madalas ko na siyang naririnig kay Sarah bago pa man kami magkita. First time namin magkita, noong may inattendan kami ni Sarah na beauty pageant sa barangay nila. Doon ko rin siya unang nakita at nakausap. That time nakasabay namin siya manood ng pageant sa lugar nila. Same nga po pala sila nila Sarah ng barangay na tinitirahan. Kaya present din siya sa event. Pinakilala ako ni Sarah sa kanya. At maayos naman ang naging unang interaction namin. Noong unang kita ko palang kay Ken, hindi po sa panghuhusga pero hindi siya kagwapuan para sa akin. Pero mukha naman siyang matinong lalaki. Maayos siya manamit, malinis tingnan, magalang magsalita at marespeto makitungo. Wala kang red flag na mapapansin sa kanya sa una. Sa madaling salita po, maganda ang naging first impression ko sa kanya. Pero sabi nga sa kasabihan, first impression never last. At napatunayan ko yun sa isang pangyayari na naranasan ko kay Ken. Noong nagkakilala kami sa pageant, hindi naman ako nag-expect na magkakausap pa kami after nun. Wala naman kasi akong balak makipagkaibigan sa kanya. At wala rin naman akong nakikitang dahilan para magtuloy pa ang communication namin. Para sa akin, isa lang siya sa mga taong nakilala ko that day. 3 araw matapos ang first meeting namin, nag-friend request si Ken sa akin sa Facebook. Medyo nagulat pa nga ako nun kasi hindi ko naman inaasahan na hahanapin niya pa ako sa social media. Pero since kilala ko na nga siya, kahit papano inaccept ko na lang rin yung request niya. Pagka-accept ko sa kanya, halos wala pang 1 minutong lumipas. Nag-chat agad siya. Tandang-tanda ko pa yung unang message niya sa akin. Sabi niya, "Hi, nag-meet tayo sa pageant last time." Sumagot naman ako ng, "Oo, tanda ko." Tinanong ko rin siya kung bakit siya napachat. Sabi niya nangangamusta lang daw. Simple lang yung usapan namin noong una. Casual lang kumbaga. Nireplyan ko siya na ayos lang naman ako. Gusto kong putulin na yung convo namin doon. Kaso hindi ako makakuha ng tiyempo. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na lang yung pag-uusap namin. Halos araw-araw siyang nagchat-chat sa akin. Hindi naman kasi ako yung taong snob. Kaya nire-replyan ko pa rin siya. Kahit labag sa kalooban ko. Naging araw-araw na tuloy kaming magkausap noon. Minsan umaabot pa ng gabi yung pagchat-chat namin. Siguro mga 1 linggo din kaming ganoon. Hindi ko alam kung bakit tinutuloy ko pa rin yung pakikipag-usap sa kanya. Kahit alam ko naman sa sarili ko na napipilitan lang ako. Isang araw, umamin si Ken sa akin na gusto niya daw ako. Diretsahan niyang sinabi na gusto niya raw akong ligawan kung papayag ako. Noong sinabi niya yon, hindi na rin ako masyadong nagulat. Ramdam ko naman kasi sa mga paraan ng pakikipag-usap niya sa akin na may lihim siyang pagtingin. Kahit hindi pa niya sinasabi noon, halata na sa effort at consistency niya sa pagchat-chat. Pero noong time na yun, wala talaga akong gusto sa kanya. Kaibigan lang ang turing ko. At wala pa talaga akong balak mag-boyfriend doon. Gusto ko muna kasing mag-focus sa pag-aaral ko at matapos yun. Ayoko rin na maapektuhan ang priorities ko ng dahil lang sa isang relasyon. Sa kabilang banda, ayoko naman siyang i-reject. Maayos naman kasi yung pinakita sa akin ni Ken. At wala pa akong nakikitang dahilan para tanggihan siya kaagad. Pero nag-aalangan din akong pumayag kasi hindi ko pa naman siya lubos na kilala. At saka wala talaga akong gusto sa kanya.
1 linggo pa lang naman kami nag-uusap. Pero based naman sa pakikipag-usap niya sa akin, may tuturing ko naman siyang potential manliligaw. Pero dahil hindi naman ako sigurado sa isasagot ko sa kanya, pinili ko na lang yung pinaka-safe na sagot. Yung hindi siya madidismaya. Kaya sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko muna kako yung bagay na yun. Wala naman akong violent reaction na natanggap mula sa kanya. Nire-respeto naman daw niya yung desisyon ko. At handa raw siyang maghintay sa isasagot ko. Sa isip-isip ko wala naman siyang hihintayin. Dahil hindi muna talaga ako magpapaligaw. Noong gabi na yun, sinabi ko kay Sarah yung sinabi sa akin ni Ken. Tinanong ko siya kung bibigyan ko ba ng chance. Sabi niya nasa akin daw ang desisyon. Mabait naman raw yun pag nakakahalubilo niya. Pero pinayuhan niya ako na panglima na raw ako sa naging babae nito. Sa sinabi niyang yun, parang binigyan niya na ako ng babala na huwag kong papasukin sa buhay ko si Ken. Hindi niya lang direktang sinabi. Pero parang ayun na ang gusto niyang ipahiwatig sa akin. Since mas kilala ko si Sarah kesa kay Ken, nagpa siya akong hindi na talaga ako magpapaligaw. May mga ex din naman ako, pero lahat yun nagloko. Kaya may trauma na rin ako sa mga lalaki. Baka kasi ganun din ang gawin sa akin ni Ken. Kinabukasan, sinabi ko kay Ken na hindi muna ako magpapaligaw sa kanya. Magpo-focus muna kasi ako sa pag-aaral, ang sabi ko. Sumagot lang siya na wala naman daw problema. Ayos lang daw. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil sa tingin ko naging maayos naman yung pag-reject ko kay Ken. Pero pagkatapos ko sabihin yun sa kanya, parang hindi siya natauhan. Kasi tuloy-tuloy pa din yung pagchat-chat niya. 3 araw kong hindi nireplyan si Ken sa mga chat niya sa akin. Ang dami niyang message. Hindi ko na mabilang kung ilan yun. Pero hindi ko sinisin lahat. Hindi ko na kasi talaga feel na makipag-usap pa sa kanya. Ayoko din na paasahin pa siya. Isang araw, nagulat na lang ako nang sabihin ni Mama na may taong naghahanap sa akin sa labas. Tinanong ko siya kung sino. Sabi niya hindi niya daw kilala. Pagsilip ko sa bintana, nagulat ako dahil nakita ko si Ken na nakatayo sa labas ng bakod namin. Nakangiti yun at nakakaway sa akin. Hindi ko alam pero kinabahan ako sa itsura niya na yun. Ang creepy kasi ng tingin. Parang may masamang balak yung itsura niya. Lumabas ako ng bahay. Tinanong ko si Ken kung paano niya nalaman kung saan ako nakatira. At bakit pumunta siya sa bahay namin. Nalaman niya daw yung bahay namin dahil nagtanong-tanong siya sa kapitbahay. Binisita niya raw ako kasi nag-aalala siya. Dahil hindi daw ako nagre-reply sa kanya. Sabi ko okay lang naman ako. Hindi niya kako kailangan pumunta sa amin. Wala lang akong time makipag-chat kasi busy sa school. Ang sabi ba naman niya pwede naman raw mag-update sa kanya para di raw siya nag-aalala. Napanganga talaga ako sa sinabi niya. Feeling boyfriend ang peg. Nainis ako kaya sinabi ko na hindi naman kailangan dahil hindi ko naman siya boyfriend. Sabi niya, magiging boyfriend ko rin daw siya in a few weeks. Dito na ako na weirduhan sa kanya. Parang nag-iilusyon kasi. No chance ang sagot ko. Pero nakangiti pa rin siya sa akin. At confident sa mga sinasabi niya. Ako naman asar na sa kanya. Hindi ko na pinahaba yung usapan namin. Sabi ko umuwi na siya. Kasi may gagawin pa ako. Ilang araw yung lumipas. Wala na kaming communication ni Ken. Tumigil na rin siya sa pagchat-chat sa akin. Akala ko nakalaya na ako sa kanya. Pero simula pa lang pala yun ng mga pangyayari na hindi ko inaakalang mangyayari sa akin. Gabi nang magising ako mula sa malalim na pagkakatulog. Nanaginip kasi ako nakasama ko si Ken sa isang kama at ginagawa namin yung ginagawa ng magkasintahan o ng mag-asawa. Napabangon ako kasi hindi ko inaasahang mapapanaginipan ko yun. Wala naman akong pagnanasa sa lalaking yun. Kabaliktaran pa nga kasi yamot na yamot ako sa kanya. Noong umaga din na yun, habang nag-aalmusal ako, bigla akong naisip si Ken. Napatanong ako kung kumain na kaya siya. Parang gusto kong idura yung kinakain kong tinapay. Hindi ko alam kung bakit ko naiisip yun. Basta biglaan lang yun. Sobrang random.
Ba't ko naman tatanungin sa isip ko kung kumain na yung lalaking yun? Buong araw na nasa utak ko si Ken. Pag may ginagawa ako, bigla na lang siyang sasagi sa isipan ko. At ang pinagtataka ko, parang gusto siyang makita at makausap. Para bang namimiss ko siya. Pag naiisip ko siya, bigla ko rin maiisip na bakit ko siya naiisip. Para pong nagtatalo yung magkabilang parte ng utak ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Basta puro bakit ang tanong sa utak ko. Habang umuusad yung mga araw, pansin kong parang lalong lumalala yung nangyayari sa akin. May time kasi na habang nasa school ako, lumabas ako para hanapin si Ken. Talagang hinanap ko siya. Mabuti na lang at parang nagising ako ng mga oras na yun. Kasi sobrang layo na pala ng nalakad ko. Para lang hanapin yung lalaki na wala naman akong pakialam. Isang linggo yung lumipas. Puro ganoon ang nangyayari sa araw ko. Hahanapin ko si Ken. Tapos tatanungin ko yung sarili ko kung bakit. Paulit-ulit po na ganoon. Hanggang sa tuluyan ng bumigay yung parte ng utak ko na matino. Nilamon na yun ng utak ko na si Ken ang laman. Pagkatapos po noon, ay hindi ko na maalala yung nangyari sa akin. Kinuwento na lang nila Mama at Sarah kung ano yung mga pinagagawa ko noon. Isang araw, naglulumpasay daw ako sa higaan ko. Iyak ako ng iyak dahil hindi ako nire-replyan ni Ken. Tama po kayo nung nababasa. Naging baliktad na ang sitwasyon. Ako na ngayon ang hindi nire-replyan ni Ken. Umiiyak na nga raw ako ng mga oras na yun. Sabi ni Mama gustong gusto ko daw makita si Ken. Nagmamakaawa raw ako sa kanila na dalhin ako kay Ken. Hindi raw alam nila Mama kung anong gagawin sa akin. Dahil para na daw akong baliw. Para daw akong sinasapian. Habang nasa kalagitnaan daw ako ng pagmamaktol, bigla na lang raw dumating si Ken na boyfriend ko na daw noong mga panahon na yun. Sabi ni Mama, bigla raw akong napatalon sa higaan ko. Lumabas raw ako ng kwarto at patakbong lumapit kay Ken. Niyakap ko raw yun at pinaghahalikan. Gulat daw sila Mama kasi parang wala raw akong hiya noon. Noong kinwento ni Mama yun, para akong maduduwal sa sobrang diri. Sabi naman ni Sarah, pag magkausap daw kami, bukang bibig ko raw palagi si Ken. Palagi ko raw sinasabi na namimiss ko yung lalaking yun. Minsan daw magkakasama kaming tatlo gumala. Third wheel daw sa amin si Sarah. Noong mga time na yun, nagdududa na raw siya na parang ginagayuma ako ni Ken. Kasi ang laki daw ng pinagbago ko. Kaya sinabi niya na kay Mama. Nagtulungan sila Sarah at Mama na maghanap ng albularyo na titingin sa akin. Patago daw nilang ginawa yun. Hindi nila pinaalam sa akin. Alam kasi nila na siguradong tututol ako at baka lumayas pa ako sa bahay. May nahanap sila Mama na albularyo na nasa kabilang probinsya. Kinuwento nila ang sitwasyon ko doon sa manggagamot. Ang sabi noon, kung talagang ginayuma ako, subukan raw nila Mama na paliguan ako ng tubig na may halong asin. Ulit-ulitin daw nila yun sa loob ng isang linggo. Pag bumalik raw ako sa Katinuan, kumpirmadong nagayuma ako. Sinunod nila Mama yung payo ng albularyo. Sigurado naman raw silang nagayuma ako. Dahil rin sa pagbabago sa ugali ko. Sinamahan daw ni Sarah si Mama sa bahay sa buong linggo. Para tulungan itong isagawa yung pagpapaligo sa akin ng tubig na may asin. Alam kasi nito na mahihirapan si Mama pag siya lang mag-isa. Madalas rin kasing nandoon si Ken sa bahay namin. Baka kasi makalata si Ken sa ginagawa ni Mama. So kailangan niya ng katulong. Ang ginawa raw nila noon, bumili sila ng drum na malaki. Tapos pupunuin raw nila ito ng tubig na may asin. Ang ginagawa ko raw kasi noon, maliligo ako ng umaga. Dahil pupunta raw ako kay Ken. Kaya gabi pa lang daw, hinahanda na nila yung pampaligo ko na nasa drum. Tapos kinaumagahan daw, bago ako maligo, pinapatay nila yung kontador ng tubig na nasa labas para mapilitan akong gamitin yung tubig na nasa drum. Hindi naman daw ako nakakalata noon na may ginagawa sila ni Mama. Paulit-ulit raw nilang ginawa yun. Hanggang sa ikalimang araw daw, parang bumalik na raw ako sa dati kong katauhan.
Napansin nila na naging maayos na yung choice of words ko. Tapos hindi ko na raw hinahanap si Ken. Para ma-sure na bumalik nga ako sa katinuan, pinakita raw nila yung litrato ni Ken sa akin. Tinanong nila kung kilala ko ba raw yung nasa larawan. Ang sabi ko oo, si Ken nga. Tapos sinabi ko nga na sinubukan manligaw sa akin noon. Pero nireject ko dahil hindi ko type. Nagulat na lang ako nang bigla nila akong niyakap na dalawa. Salamat raw at bumalik na ako. Nagtaka pa ako kung ano yung pinagsasabi nila. Kinuwento na lang nila yung nangyari sa akin noong mga nagdaang araw. Pinapasok nila ako sa kwarto ko. At nagulat ako nang makita ko na puno ng litrato ni Ken ang bawat sulok ng silid ko. Pati yung wallpaper ng cellphone ko ay mukha ni Ken ang nakalagay. Galit na galit ako noon kay Ken. Diring-diri din ako pag naiisip ko kung ano yung pinagagawa niya sa akin habang nasa ilalim ako ng gayuma niya. Tinanong nila mama kung paano ako nagayuma ni Ken. Sa totoo lang po ay wala akong alam kung paano niya ginawa yun. May isa lang akong pinaghihinalaan na ginawa niya para magayuma ako. One time po kasi inorderan niya ako ng milk tea. Pinatid niya sa bahay. Na-mention ko kasi that time na nagkikrave ako sa milk tea. Siguro may hinalo o may ginawa siya doon sa ininom ko. Kaya ako nalunod sa gayuma niya. Pagtapos po noon, hindi ko na nakita pa muli si Ken. Sabi ni Sarah umuwi raw ito sa nanay niya sa malayong probinsya. Ang sabi daw ng mga nakakakilala kay Ken, yung nanay pala nito ay may kaalaman sa itim na mahika. Doon rin siguro nito natutunan ng panggagayuma. Ngayon po ay graduate na ako at may maayos na trabaho. Maayos na rin naman po ang lagay ko. Nag-iingat na kasi ako sa mga taong nakikilala ko. May boyfriend na po ako ngayon. Pero totoong mahal ko na ang taong yun. Hindi katulad nung peking pagmamahal na ibinigay ko kay Ken. Magandang umaga po sa inyo, sir. Pakitago na lang po ako sa pangalang Henry. 29 years old. May gusto lang po akong i-share na karanasan namin ng girlfriend ko. Na itatago ko na lang po sa pangalang Vicky. Same age po kami. At nagkakilala po kami noong college. Nangyari po ito noong nililigawan ko pa po si Vicky. Palagi po akong nabisita sa bahay nila. Noong una hanggang labas lang ako. Pero nang maging close ko po yung pamilya niya, nakakapasok na po ako sa bahay nila. Ang kasama niya po sa bahay ay ang lola at lolo niya. Tapos yung isa niyang kapatid na may Down syndrome. Itatago ko na lang po siya sa pangalang Michael. OFW po ang mama ni Vicky. Tapos ang papa niya naman ay iniwan sila noong pinanganak si Michael. Ang sabi daw maghahanap lang ng pera pambayad sa ospital. Pero tumakas na pala sa responsibilidad. Hindi na daw nagpakita sa kanila simula noon. Sinubukan raw nila hanapin. Pero ayon sa pamilya, may kinakasama na ito na nasa malayong probinsya. Hindi na lang daw sila nag-aksaya ng panahon hanapin yung ayaw magpahanap. Noong makarecover daw yung mama ni Vicky sa panganganak, nag-decide daw ito na mag-abroad. Dahil walang ibang susuporta sa kanila, lalo pat may special needs si Michael. Ang ibabahagi ko pong karanasan ay nangyari doon sa bahay nila Vicky. Nangyari po ito 1 buwan bago ako sagutin ni Vicky. Matagal-tagal din po ako nanligaw sa kanya. Pero worth it naman yung paghihintay. Nagsimula ang mga kakatuwang pangyayari na naranasan namin sa bahay nila noong unang beses na nawala yung laruan ni Michael. Hinanap ni Vicky yung bagong laruan na binili niya para kay Michael. By the way, bago ko po makalimutan, 10 years old po pala si Michael noong mangyari itong karanasan namin. Bumibisita po ako sa bahay nila Vicky tuwing Sabado at Linggo. Madalas umaga po ako pumupunta sa kanila. Tapos hapon na po ako umuwi. Tumatambay lang po ako sa bahay nila Vicky. Paminsan-minsan tumutulong din ako sa gawaing bahay at pag-aasikaso kay Michael. Isang araw, pumunta ako sa bahay nila Vicky. 9:00 ata nung dumating ako sa kanila. Binati ko ang lola ni Vicky na nadatnan kong nakatambay sa balkonahe ng bahay. Sinabihan ako nito na pakitulungan ko raw si Vicky na hanapin yung hinahanap nito.
Pumunta ako kay Vicky at tinanong kung ano yung hinahanap niya. Sabi niya yung laruan daw na pinabili sa kanya ng mama niya para kay Michael. Bago pa raw kasi yun. Kakabili niya lang nung nakaraang araw. Tinanong ko kung anong klaseng laruan yung hinahanap niya para matulungan ko kako siya na hanapin yun. Sabi niya kutse-kutsehan raw yun na medyo malaki. Kaya hindi naman raw mahirap hanapin. Sabi ko sige, itatry kong hanapin sa mga sulok-sulok. Baka doon na ilagay ni Michael. Tinanong ko si Vicky kung sinubukan niya ba tanungin kay Michael kung saan niya nilagay. Sabi niya oo daw. Pero hindi daw kasi sumasagot si Michael pag tinatanong niya. Kaya hinanap na lang niya. Buong araw namin hinanap yung laruan ni Michael. Pero halos halugugin na namin yung bahay nila. Pati doon sa banyo tinignan din namin. Pero wala talaga. Kaya nagpasya kami na ipagpabukas na lang yung paghahanap. Kinabukasan, Linggo. Nandun ulit ako sa bahay nila Vicky. Ang bungad niya sa akin ay may nawawala na naman ulit na laruan si Michael. Hindi pa nahahanap yung isa may nawala na naman daw. Nagtaka na kami kung saan kaya napupunta yung mga laruan niya. Wala naman siyang ibang pinaglalagyan noon. Wala rin naman siyang kalaro kaya imposibleng pinahiram niya yun. Ang unang suspecha namin ay baka may nagnanakaw ng laruan niya. Lalo na't may mga halaga din yung laruan ni Michael. Pero naisip namin na imposible naman mangyari yun. Dahil magkakalayo yung bahay sa kanila. At saka maliban sa akin, wala nang ibang taong nakakapasok sa bahay nila. At saka bakit pag-iinteresan yung laruan ni Michael? Pag tinatanong naman namin si Michael, hindi niya talaga sinasabi kung saan niya nilalagay. Tahimik lang siya pag tinatanong. Ayaw naman namin pilitin kasi baka magalit. Ilang linggong nakalipas, patuloy pa rin yung pagkawala ng mga laruan ni Michael. Halos maubos na nga yun. Hinayaan na lang nila Vicky kasi hindi talaga sinasabi ni Michael kung saan niya nilalagay. Noong dalawa na lang yung laruan na natitira sa kanya, nagpabili na naman siya sa mama niya ng bago. Pag mag-uusap raw sila sa video call, parating nagre-request si Michael sa mama niya na bilihan siya ng bagong laruan. Pero since nawawala nga lang yung mga binibili sa kanya, hindi na siya binilihan ng mama niya. Dito na nag-start mag-iiyak si Michael. Ayaw na niya kami kausapin, lalo na yung mama niya. One time nasa bahay uli nila ako. Nabutan kong nag-iiyak na naman si Michael kasi pilit siyang nagpapabili ng laruan sa ate niya. Sinubukan kong tanungin ulit si Michael kung saan ba kasi niya nilalagay yung mga laruan niya. Hindi ako nag-expect na sasagutin niya yung tanong ko. Nagulat na lang ako na magsalita yun. Dito na po niya sinabi kung saan niya nilalagay yung mga nawawalang laruan niya. Nagulat ako nang sabihin niya na alay raw ang mga yun. Nagtaka din ako. Kasi paano niya malalaman yung salitang alay? Hindi naman siya nagsasalita ng mga malalalim na Tagalog. Naisip ko nung una na baka natututunan niya yun sa mga pinapanood niya. Tinanong ko ulit siya kung saan niya nilalagay. Bigla siyang tumuro sa labas. Alay niya raw doon sa lalaki na nasa puno. Kinabahan ako bigla sa sinabi niya. Inusisa ko pa si Michael. Tinanong ko kung sinong lalaki yung tinutukoy niya. Hinawakan niya bigla yung kamay ko at ginabayan ako papunta doon sa puno na sinasabi niya. Dinala ako ni Michael doon sa part na hindi masyadong pinupuntahan nila Vicky kasi medyo liblib yun. Ilang metro mula sa bahay nila, may nakita akong isang matandang puno. Doon kami huminto ni Michael at grabe ang gulat ko nang makita ko na nagtumpukan yung mga laruan niya doon sa paahan ng malaking puno. Tinuro niya yung puno at sinabing utos raw noong lalaki doon na mag-alay sa kanya. Kung hindi daw siya mag-aalay, kukunin daw nito yung ate niya, si Vicky daw. Dito na ako nagsimulang kilabutan sa mga pinagsasabi ni Michael. Paano niya malalaman yung mga ganoon? Wala naman siyang ibang nakakausap kundi ang ate, lolo at lola niya. Sabi niya bilihan ko raw siya ng bagong laruan na iaalay sa lalaki para hindi kunin ang ate niya. Natakot na po ako ng mga oras na yun, kaya binalik ko na siya doon sa loob ng bahay. Agad ko naman sinabi yun kay Vicky. Natakot siya sa nadiskubre ko. Sabi niya, bago raw magsiwalaan yung mga laruan ni Michael, madalas raw siyang managinip tungkol sa isang magandang lalaki.
Sobrang gwapo raw noon. Perpektong perpekto ang itsura. Tapos gusto raw siya nito isama sa mundo nila. Pero hindi raw pumapayag si Vicky. Gabi-gabi niya raw napapanaginipan yung lalaki. Natigil na lang daw yun nang magsimulang mawala yung mga laruan ni Michael. Naisip namin na yung nagkakagusto kay Vicky na lalaki ay isang engkanto. Noong araw din na yun, nagpatawag yung lolo ni Vicky ng albularyo para magpatulong na maalis yung gumagambala kay Vicky. Ang sabi ng albularyo, mabuti na lang at naagapan namin yung nangyayari. Nagulat kami nang sabihin nito na hindi pala talaga si Vicky ang target noong engkanto, kundi si Michael talaga. Totoo daw na may nilalang doon sa matandang puno at ang mga laruan daw na dinadala ni Michael doon ay hindi talaga alay. Pinapadala yun ng engkanto doon para pagsapit ng 12 taong kaarawan ni Michael ay kasama niya itong kukunin. Takot na takot kami nang marinig yung sinabi ng albularyo. Balak sana nila Vicky na ilayo doon si Michael. Pero hindi raw yun ang solusyon dahil susundan lang daw ito kahit saan pa ito magpunta. Ang sabi niya ay maganda raw kami ng buhay na manok para ialay doon sa nilalang na nasa puno. Agad naman kumuha ang lolo ni Vicky ng manok doon lang sa bakura nila. Nagsagawa ng ritual ang albularyo sa harapan mismo ng puno. May mga dasal itong inusal. Pagkatapos ay ginilatan niya yung leeg ng manok at pinaagos yung dugo sa palibot ng puno. Nilagyan niya ng langis ang noo ni Michael, sabay bulong ng dasal dito. Binigyan din niya ito ng bracelet na may maliit na anting-anting. Kailangan daw dapat ay suot-suot ito palagi, kahit saan siya pumunta. Sinabihan din kami na wag na raw papalapitin si Michael sa punong yun. At hanggat maaari, ay wag na rin pupunta sa parting yun si Vicky o kahit sinong miyembro ng pamilya niya. Isang buwan ang nakalipas. Sinagot na rin ako ni Vicky. Naging maayos na rin ang lagay ni Michael. Parang nakalimutan na niya yung nilalang na dati niyang nakakausap sa puno. Pag tinatanong namin siya tungkol doon, hindi niya raw kilala yung lalaki. Ngayon ay magkasintahan pa rin po kami ni Vicky. Nagbabalak na rin po kaming bumuo ng sarili naming pamilya dahil may mga stable na trabaho naman kami. Si Michael naman po ay nag-aaral sa SPED. Suot-suot niya pa rin yung anting-anting na binigay noong albularyo. Hindi na namin yun tinanggal sa kanya. Baka kasi balikan pa siya nung nilalang na gustong kumuha sa kanya.